So yo, what's up? Good day mga kamoto. I'm back. It's me. Again, Dids Moto. So ngayon, i-vlog ulit natin itong Waterstar Easy Ride 175 ADV natin. Dahil tayo ay naka 500 kilometers odo na po. So ayan, naka 507 kilometers na po tayo mga kamoto. At i-change oil na po natin ito. First change oil po natin sa ating Easy Ride 175 ADV mga kamoto. So let's go mga kamoto. Ang atin pong gagamiting oil ay ang Shell Advance Semi-Synthetic 800 ml na pang scooter. At syempre sa gear oil, mag-change gear oil na tayo mga kamoto, ay Shell Advance pa rin po. So yun, sa mismong Shell ko po ito binili para sure na legit ang ating oil na gagamitin at hindi tayo mapeke. So yun, let's go mga kamoto. Samahan nyo ako sa aking pag-change oil. So yun mga kamoto, bali first change oil nga ng ating Easy Ride 175 at napagdesisyonan ko na i-DIY na lang muna. Ngayong 500 km pa lang yung natatakbo nitong ating Easy Ride 175 para mas magamit natin sa mas mahalaga pang mga lalabas na issues or problema or maintenance nitong ating Easy Ride. Yung mga free natin na labor sa kasa. So yan, gamit natin tong 75mm. Yan yung pinakapangkakalas natin. So ito din, itong pang manual na panghigpit, gagamitin natin yan mamaya. At syempre tubo para mas mahigpitan natin na air. So yun, ito para syempre sa pag-drain ng oil natin. So yun, let's go mga kamoto. Simulan natin mag-change oil. Yan, gamitin natin yung impact wrench mga kamoto para hindi na po ako mahirapang magluwag ng nut. Yan, 17mm. Gamit ako na po ng impact, pero pwede rin namang manual. So, yan. Pag naluwagan na ito mga kamoto, ay pihitin na lamang po ng kamay para mas safe ang pagtanggal natin ng tornilyo. Sa huda natin. Tingnan natin mga kamoto kung gano'ng kadami po ang makukuha nating oil. Kasi sa manual po ay 900 ml ang oil daw po. Pero check na po natin na lang dito actual kung ilan nga po ba talaga. So bali yan, may pinaka nut, may spring at syempre may filter yan mga kamoto. Nandun pa lang, di ko palang naaalis dun sa pinaka ilalim. So yan, drain muna natin at mamaya isasalin ko dun sa lalagyan na may sukatan. Malalaman natin kung gano'ng kadaming oil nga ba itong makukuha natin ngayon dito sa ating first change oil. So yan mga kamoto, tapos na tayo mag-drain ng ating oil. At ngayon, isasalin ko siya doon sa lagayan natin na may sukatan. At tingnan natin kung ilang ml nga ba yung makukuha nating oil. Ito po yung oil pa na nilagay po ng kasa. Sabi nila 900 ml daw po yung nakalagay na oil. Sumusunod lang sila sa manual. So yun mga kamoto, ang nakuha lang po nating oil ay almost 700 ml. Medyo may tapon pa mga kamoto. So around siguro 700 ml. Let's say na lang na 700 ml mga kamoto. So yun, 700 ml mga kamoto. Yun po ang nakuha natin dito sa ating motor na oil from Kasa. Na binili natin siya ng brand new.
So mga kamoto, ibalik na natin itong takip sa ilalim ng ating drain ng oil. So ganyan yung arrangement niyan mga kamoto. So, lagyan natin dito sa ilalim. Higpitan lang natin muna mga kamoto ng kamay para maiwasan yung pagkalustrid. Wag natin agad gamitin ng mga tools. So yan, kamay munang panghigpit. Pag hindi nakahigpitan ng kamay, saka natin hihigpitan itong 17mm na socket. Yan. Pag sobrang higpit, lagyan natin ng tubo mga kamoto. Baka kasi kumalas yan pag nasa biyahe na tayo. Higpitan natin ang bahagya. Yan, okay na mga kamoto. Sunod mga kamoto ay punasan natin ng maayos ang ilalim kasi pag bumiyahe tayo didikit dyan yung mga gabok-gabok, mga dumi sa kalsada hanggang sa dumumi yung part na yan. Kaya punasan natin ng maayos kasi may oil yan, tumagas-tagas dyan. Hindi naman natin may iwasan yun mga kamoto. After mapunasan mga kamoto ay magsasali na po tayo ng ating oil. Ilalahat ko po mga kamoto yung 800 ml na binili ko na oil from Shell. Gagamit tayo nitong ganitong klaseng imbudo lang meron ako mga kamoto. Yan, suksok natin to dyan sa salinan at isalin na po natin ang ating oil. Dahan-dahan lang mga kamoto kasi baka umapaw, masyadong nakaslant yung salinan ng oil ng Easy Ride 175 natin. So, yon yan at apaw mga kamoto. Dapat dahan-dahan lang talaga para hindi matapon. Yan, salin muna natin itong ating oil. Ilalahat ko yan mga kamoto, yan 800 ml. Let's go! Alright. Natapos na tayo mga kamoto sa pagsali ng ating oil at ngayon ibabalik natin yung takip pero bago natin ibalik, make sure na malinis siya. Tapos titingnan natin kung hanggang saan yung level na naabot ng oil na isinali natin dito sa ating dipstick. Alam ko mga kamoto, hindi yan sakto dun sa sukatan niya. Labis ng marami yan mga kamoto eh. Kasi kanina hindi ko pa na-change oil. Labis na talaga siya mga kamoto. So, tingnan natin kung hanggang saan nga siya sa ating dipstick. So, pagkalagay, bilang na kayo 20 seconds. Tapos, tanggalin natin yung takip. Tingnan natin yung dipstick kung gaano kadami yung naabot ng oil. So, yan mga kamoto, bali labis nga siya. Dito siya nakaabot. Ganon din mga kamoto kanina before ko siya change oil. Yung oil na nilagay ng kasa. Halos ganyan din yung naabot mga kamoto. So, okay naman mga kamoto. 800 ml. Feeling ko po ay enough naman para sa engine natin na mag-circulate yung oil. So, balik na po natin. At start po natin yung ating motor. I-idle lang po natin siya for 5 to 10 minutes mga kamoto. Mga kamoto, proceed tayo sa pagpapalit naman ng ating gear oil para ma-reach natin yung mga tornilyo.
Sa pagpapalit ng gear oil, tanggalin itong ating crankcase cover na plastic. At yan, pag natanggal na natin yan, madali na nating mapipit yung mga tornilyo. Yung drain yan mga kamoto ay nasa ilalim, yung may tanso. At yung syempre yung refill ay yung nasa ibabaw, yung may tanso din mga kamoto. Ang gagamitin natin mga kamotong oil, itong ating Shell Advance na gear oil. So yan, ito yung ating paglalagyan ng ating matatanggal na oil. So let's go mga kamoto. Ito gagamitin natin mamaya pambalik sa ating crankcase cover na plastic. At ito yung mga tornilyo na tanggal ko kanina, 4 yan. Ibabalik natin mamaya. So 10mm naman yung pangkalas natin sa ating nung para sa mga tornilyo pampalit ng gear oil. Itong mga pakalas na ito mga kamoto ay para sa impact wrench, para mabilis kong maluwagan yung mga tornilyo. Gumagamit na ako ng impact wrench. Pero sa pagbabalik mga kamoto, manual po akong gumagamit ng tool. Manual po ang pagbabalik ko para maiwasan yung pagka-loose thread ng mga tornilyo at palsakan ng tornilyo. So let's go mga kamoto. Kalasin ko muna itong refill. 10mm yan mga kamoto. After ko yun makalas mga kamoto, yun namang drain sa ilalim. So pag naluwagan ko yung sa drain ng impact, konting luwag lang, at kamay na yung ipanluluwag ko dyan mga kamoto. Kasi kailangan masalong mo yung tornilyo, kung hindi pupunta yan sa oil, papatak, magdudungis ka mga kamoto. So yan mga kamoto, may tanso yan sa ilalim. Huwag niyo iwawala yung mga washer na tanso na yung mga kamoto para maiwasan yung pagkalik. I-drain na nga natin itong ating gear oil mga kamoto at tingnan natin kung ano itsura. After natin madrain mga kamoto, ay ibabalik natin yung tornilyo sa ilalim. Yun din sa drain plug, babalik natin yan. Huwag nyo kakalimutan yung washer. At syempre, pagbabalik, kamay muna ang ipanghigpit nyo. Saka ulit natin ihigpitan ng tools. So yan, higpitan na natin gamit ang ating 10mm socket wrench. Konti lang mga kamoto, para maiwasan lang natin yung pagkatanggal niyan sa biyahe. Yan, okay na. Isasali na natin mga kamoto itong ating gear oil. So yan, ilalat natin ito mga kamoto, 120. At yan, ibalik natin yung tornilyo after may sali ng oil. Higpitan muli ng 10mm socket after mahigpitan ng kamay. Higpitan ng bahagya para maiwasan ang pagtanggal sa biyahe. Okay na mga kamoto. So bali mga kamoto, ito nga pala yung itsura ng gear oil natin na natanggal sa ating motor. Dapat nga palta na siya mga kamoto. At yan mga kamoto, binalik ko na itong cover ng crankcase natin, yung plastic cover, para maiwasan yung paggasgas sa ating crankcase. So higpitan ng mabuti mga tornilyo nitong crankcase plastic cover para maiwasan ang pangangalas sa biyahe. So yan mga kamoto, hanggang dito na lamang ang aking vlog. Naway nagustuhan nyo yung aking vlog na ito. Huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga content na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at ride safe mga kamoto.